Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Happy Youth Month, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Isaac Ongpako mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ngayon ay si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo. Ayos. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa pag-empower sa kabataan. Handa na po ba kayo sagutin ang mga katanungan? Yes po, sa biyaya ni Lord. Ayos. Unang katanungan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan at ang dakilang manlilikha, bakit kailangan ko pa magbigay sa Kanya? Una sa lahat, dakila nga siya at saka makapangyarihan. Bakit hindi ka magbibigay sa Kanya? Di ba kahit sa mga taong makapangyarihan, minsan nagbibigay tayo kasi bilang pagkilala ng kanilang kadakilaan. Ganun pa man, hindi naman talaga kailangan ng Diyos ang anumang bagay na ipagkakaloob natin. But God is giving us the privilege na mas maintindihan natin yung na siya yung talagang provider. Kaya pag nagbibigay tayo, kinikilala natin that He's the one providing us. Na yung ating anumang meron tayo is not ours, but they belong to the Lord. Kaya yun ay pagkilala ng kanyang pag-aari sa atin. Kaya kung hindi mo tanggap na siya yung Panginoon mo, hindi mo kailangan magbigay kasi hindi naman siya ang Panginoon ng buhay mo. Pero kung siya yung Panginoon mo, siya nagsabi na yung binibigay mo, kanyang gagamitin para sa palatuntunan niya, magbibigay ka dahil dinadakila mo siya. Tama, Pastor Bong. Maraming salamat. Wala akong nababasa na magbigay tayo ng material things sa Diyos dahil lahat ng mga bagay na nasa lupa ay Kanya. Sinasabi rin niya na hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Basahin na natin ang Biblia. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Hindi kailangan ng Diyos ang mga pera natin dahil hindi siya nangangailangan ng pera man o pagkain. Kaya huwag sasabihin, sa Diyos yan. Ang ibinibigay natin ay ginagamit ito sa kanyang gawain, gaya ng pagsuporta sa kanyang iglesia. Hindi yan para makabili ng mansyon ng pastor, magarang kotse, at mga alahas ng kanilang asawa. Yan ay para magamit sa mahihirap na kapatid at sa mga kalamidad na nangyayari sa bayan. Nakakalungkot, hindi yan ginagawa ng mga pastor. Kaya mga pastor, hindi ninyo mga pera yan. Pangalawang katanungan, mali bang unahin muna ang sarili ko bago ang Diyos at lalo na sa kapwa kung nasa sitwasyon ako ng lubos na kawalan? Alam mo, depende yan Kasi minsan, makagulat ka sa palatuntunan ng Diyos. Minsan, sasabihin niya sa iyo, siyempre, unahin mo yung sarili mo kapag may pangailangan ka, parang sa eroplano, di ba? Bago ka tumulong sa iba, pagka may sakuna na kailangan ng oxygen, sa iyo muna isusuot. Ganun pa man, may mga pagkakataon, ang talagang sinasabi ng Diyos, gawin mo to. Katulad ng mga alagad, pagod din sila, gutom din sila, and yet sabi ni Lord, bigyan mo sila ng makakain. Kasi at that time, ang purpose ng Diyos is for them to see that our God really provides, no? At talagang siya yung bread from heaven. Kasi yun ang continuation ng John chapter 6 Kaya, may layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ang tanong, unahin mo ang Diyos in a sense that you seek
first His kingdom, yung kanyang paghahari, and His righteousness, yung kanyang tamang kaparaanan. Anong pangako niya? Lahat ng pangailangan mo, ipagkakalob niya sa'yo. Ngayon, sa dami ko ng maraming mga nabigyan ng mga payo, ng mga lumalapit sa akin, nagulat ako, karamihan ng mga nangangailangan, nagkaroon ng problema sa pera, hindi sila bukas, hindi sila handang magbigay sa Diyos. Lagi lang iniisip yung sarili nila. Kaya the more selfish you are, the more you lose. No? Kaya nga, it's better to give than to receive. Tama, Pastor Bong. Okay. Tama na mas mabuti ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi naman sa pagbibigay lamang ng pera. Ang pagsamba at pagsunod sa utos ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa pagbibigay. Kasi, hindi naman lahat ay kayang makapagbigay ng pera. At ang Diyos ay hindi niya hihingin sa iyo na wala sa iyo. Naiintindihan yon ng Diyos dahil sa kakulangan sa pinansyal. Dapat pa nga ang iglesia ang susuporta sa mga kapos at nangangailan gaya ng gobyerno na nagbibigay ng ayuda. Mayroon na ba kayong nalalaman na ang church ninyo sumusuporta sa mahihirap nilang miyembro at inaayudahan o gusto lamang tumanggap? Yan ang iglesia sa ngayon. Ang gusto lagi ay pakabig. Okay, pangatlong katanungan. Paano ko mas mapapatibay ang aking tiwala sa Panginoon, lalo na sa aspeto ng kanyang probisyon at mga pangako? Ayan, sabi ng Panginoon, faith comes from hearing the word of Christ. So, you keep on meditating on Him. Keep on reading His words, claiming His promises, at apply mo. Kasi the more you apply, the more you will see the truthfulness of His words. Kasi susuportahan niya yung kanyang salita eh. Pag ginawa mo, makikita mo, talagang gagawin naman niya yung pangako niya. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, diba, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa sandaling talagang yung kasiyahan mo, Diyos na. Magugulat ka. Bibigay niya sa iyo pati yung mga bagay na akala mong naisuko mo na. Diba? Kaya, gusto mong umangat yung pananampalataya, lalo mo siyang kilalanin kasi yung object ng faith, si God. Kaya the more you get to know Him, the more you fall in love with Him, the more you will trust Him. Okay yon kung ang mga pinagsasabi ng mga pastor ay nababatay sa mga kautusan ni Kristo. Papaano kung mga hidwang pananampalataya pala ang itinatanim sa inyo gaya ng pag-iikapu? Kapag hindi ka nagbigay ng ikapu, ay ninanakawan mo ang Diyos, gaya ng aral ni Pastor Peter Tanchi. Sa totoo lang, hindi dapat lumalaki ang mga asset ng iglesia. Ang daming mahihirap na tao sa Pilipinas at maraming nagdurusa sa mga nangyayaring kalamidad. At ang pangunahing gawain ng iglesia ay tumulong lalo na sa mahihirap. Ano ba ang mga nangyari sa mga pastor kaya nagsisiyaman? Dahil hindi nila ito sinunod. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.